5 taon nang nagsimula si Jiang Hui mula sa wala. Sa sarili kong pagsisika, naging pinakamayaman sa lungsod pero sa kasikatan ng negosyo, ang asawa kong si Shen Zaiwei. Nakipagsabuatan ng palihim sa matalik kong kaibigang si Lu Qiao para patayin ang nanay ko, ipasa ang kasalanan sa akin. Nenay! Sino'n may gawa nito? Sino? Shen. Ji. Wei. Opisyal, siya ang pumatay sa nanay ko. Batay sa pahayag ng saksi. At ayon sa hukuman, ang hatol sa nasasakdal na si Jiang Hui. Dahil sa pagpatay sa sariling ina na patunayang nagkasala, simula ngayon, hahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Hindi ko pinatay ang ina ko. Ang pumatay ay si Shen Zaiwei. Siya ang salari. Bakit ako hinuli? Kayo ang magkasabwat. Kayo ang nablano ng patayan at ibinintang sa ibang tao. Anong gayon? May hatol na ang hukuman. Hindi mo naintindihan. Balengo ka. Sa tingin mo kaya pangbaliktarin ang kaso. Ikaw na apatayin kita. Jiang Hui, huwag kang mag-alala. Si Ziwei at ang kumpanya, alagaan kita. O, tama nan nga pala. Pati na rin ang libing ni Tia. Tutulungan kita na gawing enggrande. Hindi ako papayag. Apela ako. Pa. Tia. Baitawanan mo siya. Baitawanan mo ang kriya kayo. Wala siyang kasalanan. Inosente siya. Nakikiusap ako sa inyo. Dahil sa inyo, hindi kawawa. Makikipaglaban ako sa inyo. Yao Yao, Shen Jiwei. Kahit maging multo ako, hindi ko kayo patatawarin. Dala mo. Akala nila, ikulong ako sa impyernong kulungan na ito. Magiging panatag sila. Pero, AKO, pipilitin kong makatakas. At sisiguraduhin kong magbayad sila sa kanilang mga kasalanan. Anong tinitingnan mo? Umaasa ka pa bang makatakas? Sinasabi ko sa'yo, kahit sino pa ang pumasok sa kulungan na ito. Walang pag-asang makalabas na buhay. Bilisan niyo, dala niyo na. Tumigil ka. Anong nangyari, Kapitan? Hindi dapat eh. Baka nakalimutan kayo. Tara na. Huwag kang gumalaw. Pasok. Kailangan kong makatakas. Shen Jiwei, Lu Xiao, mga hintayin niyo ako. May sasakyan. Mula sa selda papuntang pintuan, mayroong 3 checkpoint. Bawat isa may mga gwardiya na armado, nagbabantay buong araw. Ang pagtakas ay halos imposible.
Pero kung nasa labas ng pader na ito ang garahe, baka may pagkakataon tayo. Bagong dating, magpunta sa playground. Tama na, may garahe roon. Ngayong garaw, ang bagong warden ng bilangguan at ang kanyang asawa ay bibisita. Kaya Yola, agbutihin mo ang loob mo. Narinig mo ba? Ew. Shinjiwei, hayop ka. Jiang Huai. Hindi masarap, ano, na mula sa pinakamayaman, naagnas bilang bilanggo. Itong mga masamang tao. Kapag nakalabas ako, ikaw ang una kong papatay. Labas! Kung gusto mong lumabas, lumabas ka. Akala mo ba itong lugar ay paang palengke? Pumunta ka, pupunta, umalis ka, aalis? Hoy, Huwei, mabuti pa manatili ka na lang dito sa kulungan at magpakailanman kang maging berde ang pag-isip. Sinasabi ko sa'yo, Ere, huwag kang kabahan. aching cute. Dalhin niyo siya sa loob. Tia, Paidawan, Mo, AKO. yayaw. Yaw, nangyari sa'yo. Tingnan si kuya. May problema, sa akin magalit. Huwag niyong saktan ang kapatid. Sige. Pirmahan mo ang pag-amin na ito, kapos lagyan ng fingerprint. Sabihin mo na ikaw ang pumatay. Palalayan kayo siya. Hindi ko pwedeng pirmahan. Pumirma ka, habang buhay na sentensya magiging 3 parusa. Gusto ka nilang saktan, huwag kang pumirma. Huwag pumirma, puwid naman, DIBA? Pero di alam kung ilang araw matatagal ang kapatid mo. Ayan niya pa bang tiisin? Paidawan, Mo, siya. Kuya Huay. Simple lang ang tanong na to. Ikaw o kapatid mo, isa lang ang pwedeng mabuhay. Ito ang kasunduan, ikaw na bahala. Pepperma BA o hindi? Hindi. Huwag. Tia. Hindi. Pipirma ako. Huwag mong pirmahan. Huwag. Ang criminal Jiang Huai ay umamin at nagbayad sa mga kasalanan. Dalhin ang confession statement sa korte. Gagawin ang 3 hatol pagkatapos ng 7 araw. Oo, Ayo KO. dalhin niyo siya. Huwag. Kuya, Huwag. anong gagawin? Saan dadalhin ang kapatid ko? Balak naming palayain siya, pero si Fang Jingbin, mayabang, nagustuhan siya. Sinabi niya, pagkatapos ng 7 araw. Gusto niya siya ang mapang-asawa. Anong sinabi mo? Si Fang Jingbin, ang baliw na hayop. Gusto niyo bang itulak ang kapatid sa kapahamakan? Niloloko, Mo, niloloko kita? Ano ngayon kung niloloko kita? Sasabihin ko sa'yo, kahit ang posisyon na warden, si Sir Fang ang nagbigay. Si Sir Fang, ito lang maliit na hiling ang inilahad, hindi ko pwedeng tanggihan, di ba? Mahal, ang baril, hindi dapat nilalaro. Pag di maingat, baka biglang pumuto. May tubig BA? Gusto mong uminom ng tubig, di ba? Hintayin mo lang. May dadating na magdadala sa'yo.
Dapat palalayain ko na siya. Pero napansin siya ni Fang Jingbin, batang si Fang. Sinabi na sa loob ng 7 araw, kailangan siyang ikasal doon. Pitong araw. Sa loob ng 7 araw, dapat makatakas ako. Sa likod ng pader na ito. Dapat ito ang garahe. Pitong araw. Itong araw ay sapat na siguro. Pasok na. Sino ang gustong uminom ng tubig? Anong gagawin mo? Bake it? Ikaw ba? Alika. Ako mismo ang magpapainom sa'yo ngayon. Ang lakas ng loob mong duraan ako. Sige, bagbugin natin siya ng matindi. Tara. Bata ka. Akala mo na za Pilipina KPA? MJ Tao Kao. Dalhin yan sa klinik, siguraduhin buhay pa siya, pero bahala na. Paglabas ko ng kulungan, hindi ko kayang talunin sina Shen Zaiwei. Kailangan ko lang buksan ang vault. Kunin mo ang baril na iyan. Tumijilka. Routine Checkland. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Sandali lang. Nakalimutan ko ang singsing. Mukhang malala ang sugat mo. Mazakit ba? Sige, dalhin na yan pabalik. Tumayo ka lang, huwag kang gumalaw. Apat na numero. Tingin ka ng tingin, pasok. Lakad. Ngayon, may susi na tayo sa safety vault. Ang susunod, makuha ang kode ng kulungan. Pero 4 na numero, libo-libo ang posibleng kombinasyon.
Kanda. Tatlo, anim, siyam, pito. Dalawamput-apat lang ang kombinasyon. Pagkatapos ng alas 9, hindi na umikot ang mga gwardiya. May 3 oras pa. Opisina ni Luciao ay nasa ikalawang. Kailangan gamitin ang 3 minutong pagkakataon sa palitan ng gwardiya. Buksan ang kanyang safe at kunin ang baril. Sinong nandito? May kakaiba ba? Lahat ay nasa ayos. Patuloy sa pagbabantay. Sumama ka sa akin. Wala akong nakikitang tao. Ang weird naman. Kanina narinig ko yung tunog, bakit wala namang tao? Sumunod ka sa akin. Maganap. Siguraduhin nyo na walang lalampasan kahit 1 kwarto, okay? Sa buong kulungan, siya lang ang may suga. Buksan mo ang pinto.
Nasaan ang tao? Mais tu m'as qu'à. May tumakas sa kulungan. Nandito, AKO. Pasensya na, nag-ehersizyo. Gabi na, bakit hindi ka natutulog? Anong ginagawa mo? Binabalaon kita. Mas mabuti pang mag-behave ka. Anapan niyo. Walang palalampasin kahit isang sulok. Naka épisode Ange Préso. Kailangan siyang dalhin sa ospital. Nayentendian. 6 na araw na lang. Kailangan maunahan sina Shen, Zaiwei na ikasal si Yao Yao kay Fang Jingbing. Kan Kingi, delikado na. Kondon, 6 araw, night guard na papatrol bawat haba ng hallway, 50 metro, 7 minuto tawirin. Magminus ng 3, hindi siguradong oras. Ang teoryang ligtas na oras ay nasa mga 20 minuto. Tungkol sa lupa para sa pagbukit ng kailangan itong hatiin at araw-araw itapon sa may playground. Ang Meteos truck sa garahe ay dumarating tuwing siyam, oras 25 minuto ng umaga. Umaalis tuwing alas 9:25 ng gabi. 5 araw ang natitira. Mula garahe hanggang gate, 10 minutong biyahe. Sinusuri ng mga gwardiya ang lahat ng sasakyang pumapasok, kaya ang mainam na paraan ay kumapit sa ilalim ng sasakyan gamit ang sariling kamay. 4 na araw na lang. 3 araw na lang. 2 araw na lang. Wala nang natitirang araw. Tandon. Pagkatapos patayin si Jiang Huai, ilagay ang katawan niya sa bag na ito. Naiintindihan? Oh. Ngayong gabi, sa engagement party ni Master Fang, bilang pamilya, ihanda natin ang sorpresa para sa kanya. Sigurado akong magugustuhan niya ito. Taman nga pala. Kapag pinatay mo si Jiang Huai mamaya, huwag mong hayaan na maging comfortable siya. Gets mo? Nayentendian. Tara na, ang behonan ito. Tara. Zhang Yue. Ngayong gabi, ang kapatid mo ay magiging laruan niyong Master Fang. At ngayon, ihahatid na kita. Sa kapatid mo para magsama kayo. Huwag kang gagalaw. Baril. Paano ka nagkaroon ng baril? Tatakasan mo ba ang kulungan? Taas ang mga kamay. Tarantado. Alalahanin monta. Patayin si Jiang Huai, ilagay ang katawan sa sako. Naiintindihan ba? Ngayong gabi, ang engagement party ni Master Fang. Bilang pamilya ng bride, ang sorpresa natin para sa kanya siguradong magugustuhan niya. Supply truck aalis sa 5 minuto. Aba Pateo. Shen Jiwei, Lu Xiao. Itong sorpresa. Sigurado akong magugustuhan ninyo.
Huminto. Suriin. Padaanin. Sandali lang. Kakaiba. Baka mali ang nakita ka o. Baka kung ano lang ang nahulog mula sa sasakyan. Padanana. Emie, hindi ko inaasahan na si Chenlong ang gagawa ng pagpatay ng ganito kabilis. Jiang Huai. Bakit kailangan mong magkamali ng taong makaaway, si Boss Shen pa? Pero ayos lang. Pagkatapos ng gabi na to, bababa ang kapatid mo pa samahan ka. Kayo, dalhin niyo ang bangkay na to sa engagement party ni MR Fang. Sabihin niyo na ito ang regalo ni MR Shen at ng Warden Lu pa sa kasal ni Shen Yao. Oh. Congratulations, Mr. Fong. Binabati kayo sa kasal. Ngayon wala na ang pamilya Jiang na sagabal. Ang mapa ng negosyo sa City ay siguradong sa inyo na. Tama ka, Mr. Fong. Ang pamilya nyo ay makapangyarihan. Kami sa Jiang Group kailangang magpaabot ng pasasalamat sa tulong nyo. Depende yan sa pagpapakita mo. Dinala mo ba ang tao? Dinala ka o. Dalhin ang tao dito. Ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo at magbigay galang kay iyong Master Fang. Young Master Fong. Huwag masyadong mahiyain. Hayaan mong makita ko ng maayos. Young Master Fong, huwag kang lumapit. Young Master Fong. Bobby. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Magaling ang ginawa mo ngayon. Mamaya sa Warden. May puntos ka. Kinakausap kita. Ba te di ka nagsasalita? Buksan ang pinto. Buksan ang ilaw. Nazaan sila? Nazaan si Shenlong? Tinawag siya ng Warden, tapos di na siya bumalik. Ano? Nazirana. Huwag sabihin na ang nasa loob ng body bagay. Dali. Sumama Kasakin. Ulat kay Kapitan, wala pong nakita. Ayop ka. Kapitan, may butas doon. Mais tu m'as qu'à. Magtipon laha. Capitaine. Kaninang nakita namin, nabuksan ang safe ng Warden. Ang baril sa loob. Nawala ang baril. Ano ang sinabi mo? Nawala ang baril. Agad ipaalam sa Warden. Billy Zanmo.
Oh, Yao Yao. Paparating na ako, hintayin mo ako. Akala mo pa ba na ikaw pa rin ang mataas na anak ng pamilyang Jiang? Ni si Jiang Huai nga hindi na maipagtanggol ang sarili, anong arte mo pa? Pumayag naman ako. Pakasal sa'yo, tama. Pero, kailangan mo munang palayain ang kapatid ko. Masamang tao ka. Pabor sa'yo si Fang Xiao, pero may lakas loob ka pang maglagay ng kondisyon. Kung susunod ka ngayong gabi, baka payagan ka pa naming makita ang kapatid mo sa huling pagkakataon. Keo talaga. Naloko mo Keo. Nayon mo lang nalaman? Kapatid mong walang kwenta inaway si MR Fang, dahilan kaya 3 taon di nakakakuha ng merkado na ICT ang pamilya Fang. Akala mo palalampasin ni MR Fang yon? Panaginip mo lang yan. Ang Demon Prison? Walang nakakalabas doon ng buhay. Mas mabuting paglingkuran mo ng maayos ang batang amo mo. Hindi ko papayagan. Anong gagawin mo? Hubarin ang damit niya. Gusto kong makita gaano kasetsi ang katawan ng babaeng mayaman. Sige. Keo, bitawan niyo ako. Huwag niyo akong hawakan. Gabi na, tumawag ang kulungan sa akin. Hello. Anong meron? Ano? Si Shinjiwei at SI Luxiao. Zinira niyo ang pamilya ko. Sinira niyo ang buhay ni Yao Yao. Gusto kong magbayad kayo ng dugo sa dugo. Oy. Ay, pesensya na, Fang Xiao. Bilisan niyo at hubaran siya. Wach. Bitawan mo Keo. Shen Jiwei. Hindi kayo makakaroon ng magandang kinabukasan. Hindi kayo palalampasin ng kuya ko. Tia mo na naman. Ang kuya mo na yan, baka nailabas na ang bangkay sa pintuan. Hindi pwede. Hindi gagawin ng kuya ko ang ganon. Niloloko ninyo ako. Keo, kayo talagang masasamang tao. Lalabas ang kuya ko at papatayin niya kayo. Hindi naniniwala hanggat walang ebidensya, ha? Hayaan, ibibigay ang sagot habang nasa landas pa. Magiging malinaw na multo ka, ha? Dalhin ang bangkay dito. Alam namin, Ginoong Fang. Galit na galit ka kay Jiang Hui, kaya espesyal na pinaghandaan ko ito para sa iyo. Ang espesyal na regalo. Malalahanin talaga. Tingnan mo kung ano ito. Pakiusap, buksan. Hinahanap niya ang kapatid niya? Hayaan mo siyang magbukas mismo. Stick. Ikaw na talaga, Fang Xiao. Sige, pakizuyo. Hindi kayo magiging maganda ang kalagayan. Makakarma kayo. Karma. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin na karma. Huvak. Bitawan mo Keo huwag. Buksan mo ang mga mata mo at tingnan ng maigi, Jiang Hui. Ginawa kong wasak ang pamilya. So anong gayon? Gusto mo akong patayin, gumanti. Gagawin ko to sa harapan ng kapatid mo. Sasabihin ko sa'yo. Kung sino ang tunay na panalo. Halika, bitawan mo ako. Huvak. Hindi huwag. Bitawan mo Keo. Ayoko. Huvak. Hindi.
Hindi si Jiang Hui ang nandito sa loob. Walang tatlo si Jiang Hui. Ano? Siyempre walang tatlo. Si Shen Jie. Naisip mo na ba kung paano gagawin? Hindi. Si Jiang Hui. Impossible to. Mahigpit ang seguridad sa kulungan ng demonyo. Paano ka nakatakas? Papatayin kita personal. Jiang Hui. Sa saan mo nakuha ang baril? Pamilyar ba? AKO ito. Yung susi ng safe. Tia Eos Kalang. Ang saya ko sobrang makita ka maayo. Kawakeo kasi. Hindi na kita makikita uli. Yao yao. Mga walang kwentang tao. Ano nila sinira si mama? Ano kanila ginulo? Ngayon, sigurado si kuya, mapapalaban sila ng dobo. Huwag asawa, huwag mo akong patayin. Magkano ang kailangan? Sasabihin, ibibigay ko. Pera. May babalik ba ng pera ang buhay ni nanay? May babalik ng pera ang paghihirap ng kapatid ko. Maibabalik ba nito ang aking dangal? Jiang Hui, pwede natin pag-usapan ito ng maayos. Yan yang bagay na yan. Huwag mo sanang pumutok yan. Oo. Jiang Hui, gusto mo engilinaf di iba? Pwede kitang pakawalan ngayon, huwag magpadalos-dalos. Ngayon alam nyo na ang tako. Huli na, sa iba, wala akong pay. Kaya ang tatlo. Ngayon dapat tapusin. Yao yao. Ano nang ginagawa? Bawal magpaputok. Kung napaput ka na, diba talagang wala ng balikan. Jiang Hui. Hindi mo ako pwedeng patayin. Kapag pinatay ako, magiging tunay kang mamamatay tao. Huwag gumawa ng kahangalan. Shen Jiwei. Alam mong hindi ako mamamatay tao. Bakit pinapay ko? Ako? Oo. Si Lu Xiao, siya ang pumatay sa nanay mo at isinisi sa'yo. Napilitan lang ako. Shen Jiwei, masamang ta. Ikaw ang nangakit sa akin. Wala akong kinalaman dito kay Jiang. Pakana ng babaeng ito, tusong babae. Hindi. Si Jiang Hui ay puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Si Jie, patawarin mo na ako bilang mag-asawa. Patawarin mo na ako, maawa ka. Magandang eksenang aso laban sa aso. Ano? Ang kaso ng pagpatay sa ina ng pamilya Jiang, umingay sa bansa, hindi akalain na si Jiang Hui na Nga, ang kasama mo sa kama ang siyang pumatay. Mahirap pagkatiwalaan ang tao. Kung hindi siya makawalang ngayon, Hindi ba? Yao yao. Kinan ang cellphone inay, Shen Jiwei. Sige. Buksan ang recorder. Ulitin mo ang sinabi nyo kanina, Shen Zaiwei. Hindi kaya mo itong ipaliwanag. Ngayon, harap sa cellphone mo, sabihin mo. Hindi ba sinabi ni Shen Zaiwei na palayain kita? Hindi ba kaya mong ipaliwanag? Harap sa cellphone, sabihin mo. Ako si Meng Hui, ako si Lu Xiao. Siya ang pumasok sa bahay mo, tapos pinatay si nanay natin. Alam mo yan. Mahal na mahal ako ni nanay, karang anak na niya. Paano ko magagawa yon? Shen Ziwei, huwag kang magsalita ng kalokohan. Sino ang nagsabi na sisiraan si Jiang Hui para makuha ang pamilya Jiang? Bilisan mo, nandyan si Jiang Hui sa pamilyang Fang. Kapag may masamang nangyari kay Fang, lahat tayo patay. Bilisan mo, Pea. Huwag mong kalimutan, noong papunta sa bahay ng pamilya Jiang. Ikaw ang nagbukas ng pintuan. Ikaf. Kuya Huay, nagsusumbong ako, hindi ko naman balak pumatay noon. Lahat ng ito, kasi itong kute na ito ang nagsabi na gawin na ng tuluyan. Shen Jiwei. Sobrang mahal kita noon. Turing ng nanay ko sa'yo, parang tunay na anak. Hindi ka pa ba kontento?
Huwag, mahal. Mahal, kasalanan ko lahat, wala akong kwenta. Mahal, patawarin mo na ako, please. Basta patawarin mo ako, nangangako ako na magiging mabuting asawa sa'yo mula ngayon. Sa tingin mo ba makakayanan kong tumira kasama ang taong pumatay sa nanay ko? Kuya Huwei, Chen Ziwei mabigat ang kasalanan, hindi mapapatawad. Wala akong kinalaman diyan. Maglilingkod ako sa'yo kahit ano pa. Kabayaan lang, patawarin mo na ako ngayon, please. Umalis ka na. Hindi mo mabantayan ang isang natakot ka lang sa isang cute na bata. Kuya Huwei. Talaga bang iniisip mo na sa hawak mong lumang panggatong, hindi na kita kayang pigilan? Sige, santikin mo. Terahin mo dito. Kapag pinaputok mo ang baril ngayon, sinasabi ko, ikaw at kapatid mo walang makakalabas ng buhay. Anong ibig mong sabihin? Hula mo. Mr. Fang. Kamusta, Jiang Huai? Magmayabang ka pa. Sasabihin ko sa'yo, ito ang teritoryo ng pamilya Fang. Sa'yo. Isang tao na hindi kayang protektahan ang sarili mong nanay at kapatid. Anong karapatan mo para makipagtalo sa akin? Ilagay mo ang baril Jiang Huai, kung hindi babarilin ka dito mismo. Kaya, Barilin mo na. Bill is an MO. May baril ka Jiang Huai, makakalipat ka ba palabas? Sinasabi ko sa'yo, papus ka na ngayon. Tanggalin ang baril niya. Hindi ba gusto mong iligtas ang kapatid mo? Sinumang hahakbang pa ng isang hakbang? Papatain ko siya. Jiang Huai. Ang tapang mong magpaputok, Jiang Huai, naziran ka? Yen Si Feng Xiao. Alam mo ba ang impluensya ng pamilya niya sa bansang E? Jiang Huai, kung galawin mo pa si Fang Xiao, talagang tapos ka na. Si Fang Xiao ay bahagi ng Whitebird Group Army ng bansang E. Ang ina niya ay si Madam Lin ng mga militar. Kung napatay mo siya, lahat kayo, buong pamilya mo, magkakaproblema. Kung palalayain ko siya, wala bang problema? Gusto ko lahat kayo. Yumatras. anong gagawin kapag may nangyari kay Fang Xiao? Lahat tayo, tapos na. Umatra. huwag kayong umurong. Ngayon ang dami ninyong tao. Hindi ako naniniwala na atakihin mo ako ng 3. Nagawa kayo na. Huwag mo ring asahang mabuhay ka. Kuya, hindi ako natatakot. Sige. Sasabay ako sa'yo. Bibigyan kita ng 3 segundo. Bubunot ako at tatamaan kita. Sila naman ang tatama sa akin ng 3. Kaya mo ba? 3. Senali lang. Yumatras ka. Ang tapang mo ha. Ang dami kong tao ngayon, ang dami kong armas. Pwede mo akong patayin, pero hindi ko papatayin kapatid mo. Sa kabaliktaran, hahanap ako ng 100. 1,000 lalaki. Dahan-dahan mong paglaruan siya. Pahirapan mo siya. Gawin mo ang buhay niyang mas malala sa kamatayan. Kaya mo? Subukan mo lang. Kayong dalawa, bakit hindi nyo masabi ng maayos ang mga gusto nyo? Ngayon, bilang respeto na lang sa akin, ilagay nyo ang baril nyo. Hindi ko akalaing si Hulao, na malakas sa city, sa puti at itim. Napapagod ko siya na pumunta dito. Ang posisyon ni Hulao sa bansa A ay napakahalaga. Walang hindi nagbibigay respeto sa kanya pag siya ang nagpakita. Gusto ba niyang ayusin ang sitwasyon? Mr. Fang, sa lugar ko, gumawa kayo ng ganitong gulo. Pati baril pa ginamit. Mukhang sumobra yata. Uncle Hu. Siya ang gumawa ng gulo sa lugar mo. May sala dapat managot. Nanakit sila sa mama ko at nakipagsabuatan kay Fang. Inin solto montag. Ngayon, kailangan niyang magtapos. Jiang Huai. Nandito na si Hulao, ang lakas pa rin ng loob mong magmalaki. Narinig ko ang tungkol sa'yo, pero hindi ako hukuman. Sa totoo lang, wala akong interes sa kaso nyo. Ibaba ang baril. Sinabi ni Hulao na ibaba ang baril. Bingi ka ba? Pababain mo rin ang mga Si Hulao ito. Ilaglag mo. Ilaglag ang baril. Sa tingin ko, ngayon pwede na.
Paano kita paniniwalaan? Tanong, Jiang Shoufu, kailangan bang ikaw o ako ang mabuhay? Unaman, Jiang Huai, lugar ito ni Ginong Hu. Nagawa mo magsalita ng ganito sa kanya? Tila handa ka na talaga. Dahil nasa lugar ko ito, sa harap ng ganito basta naniniwala sa akin si Jiang Shoufu, ibigay mo sa akin ang pangako, ibabalik ko sa iyo ang katarungan. paano ang katas at makatuwiran? Gagamitin ko ito ngayon. Ibabalik ko sa iyo ang patas at makatuwiran. Paano? Narinig niyo na ba ang Russian roulette? Russian roulette. Kukuha ng isang bala. Ilalagay sa revolver. Paikutin ulit ang silindro. Bang! Sakin na to. Magsisimula ang laro. Kukuha ako ng isang bala. Ilalagay sa baril. Kayo, may 3 pagkakataon bawat isa. Pero pwedeng wala rin. Buhay, sugal ng kapalaran. Yaman, nasa tadhana. O, paano? Pantay ba? Hindi ko aklain si Hu. Ginawa niya ang ruleta para sa kanila. Narinig ko maaming namamatay kada taon dahil sa ruleta, libo-libo. Ginusto ni Hulao ang buhay nila. Hushu, hindi kailangan ang pustahan na ito. Kaya ko siyang talunin, seryoso. Magpusta sa ruleta dito. Baka may mamatay pa. Buhay ay nakatadhana. Yaman ay nasa ilalim ng langit. Kung ganon, nagulo mo ang lugar ko, kailangan mo rin magbayad ng kapalit. At ikaw, kung manalo ka, siguradong buhay kang makakaalis dito. Paano? Ayos ba? Bakit ako maniniwala sa iyo? Ang salita mo, mas mahina pa kaysa sa baril kong hawak. Si Boss Hu ay haligi ng lungsod A, ang kredibilidad niya ay hindi matitinag. Pare, Kung magwagi ka talaga sa laban dito kay Boss Hu, baka nga buhay kang makauwi. Tama. Napakataas ng kalagayan ni Boss Hu. Kahit ang pamilya Fang, hindi ka basta-basta gagalawin kung nandito siya. kahit pa sa pinakahuling sitwasyon, may pagpipilian ka ba? Sige, Papangako kayo. Kakaiba na nga. Hindi. Kaya. Hulao. Tigil na natin. Hu Tito. Tito Hu, tumawag na AKOSA na AKO kanina. Ganito kadelikado ang pustahan na to. Hindi ako sasali. Bakit? Takot ka ba? Kung takot, pwede sumuko. Sumuko. Sige, susuko na AKO. Ang pagsuko ay isang salita lang. 3. Huwag, Uncle Hu, sasali AKO. Pwede ba akong maglaro? basta manalo tayo. Palayain niyo kami. Sige, Walang takot ang batang to. Tirahin mo siya. Mas mabuti isang tama lang para tapos sagad. Hindi. ikaw na. Kung may nangyari kay Fang o kay Lao Hu dito. Silin madam, sigurado tayo na wala tayong kaligtasan. Nga Hulao. Sa likod ni Fang Xiao ay si Lin Madam. Kapag nasa mesa ng nagpapasya ng panalo o talo, buhay o kamatay. Fangdasya. Simulan na natin.
Buti na lang, alam kayo na. Sigurado walang masama kay Fang Xiao. Mukhang malas ngayon ang batang iyon. Baka sa susunod na tira, mapahamak na ang batang iyon. Jiang Huai, 4 na bala na lang natitira. ikaw na. Gusto kong makita ang ulo mo sumabog sa harapan ko. Tia. Huvak. Magbibilang ako ng 3. Kapag hindi ka bumaril, talo ka na. 3. Jiang Huai, sumuko ka na lang. Baka itong bala na to. Ang huling bala mo, sinong nakakaalam? Ang cute mong buhay. Tingnan natin kung gaano ba katatag ang buhay mo. 2. Walang problema. 4 na bala. Mataas na yung sansa. Tia. Nasa 3 na. Paano nangyari? Hindi man lang nakuha ang 1/4. Ikaw na. Panginoong Fang, paano kung kausapin natin si Ginoong Hu? Hintayin si Ginang Lin bago pag-usapan. Panginoong Fang, napakamakapangyarihan ni Ginang Lin. Sigurado may paraan siya para makuha si 3, nakita na yon. 3 segundo na lang kapag hindi ka nagpanalo ka na. 3. 2. Jiang Huai. 2 bala na lang ang natitira. Mukhang hindi ako ang pangatlo. Anong nangyari, Jiang Huai? Nadakat ka? 50% sansa. Parang libreng bigay na ang pangatlo. Jiang Huai, sigurado ka na sa pangatlo mong gayon. Sasabihin ko sa'yo. Bibilhan na kita ng libingan ngayon din. Ang umaabot sa ikalawang huling putok at buhay pa ay. Ang imbensyon ng ruleta ngayon ay kakaunti lang talaga. Sisihin mo na lang ang kapalaran niya na hindi maganda. Barilin mo na! Tia. Hindi. Pulaw, nakikayasap AKO SEO pakawalan mo na ang kuya KO. Kapag tumuloy ang putok na ito, may mangyayari talagang masama. Mas mabuti pang pag-isipan mo muna ng maigi. Lalo na't mamaya ay ikaw na ang susunod. Wala na magtatanggol sa iyo, batang babae. Huwag kang makalala. Kapag nawala ka, Alagaan ko ng maigi ang kapatid mo. ang kakute naya. Tataya ako sa 1 in 2 posibilidad. Ngayon, ako ang mawawala o ikaw ang mamamatay. Haha. Ano? Ang tibay naman ng buhay ng batang to. Hindi ito 3. Paano nangyari ito? Peke ka nito? Huling bala. Siguradong porsyento. Fang Jingbin. Anong kulay ng damit panglibing ang gusto mo? Fang Xiao. Itong huling bala ay tiyak na 3, wala kang dapat ipagsugal. Fang Xiao. Sige na. Fang Jingben. Ito.
Ito ang batas na itinakda ni Ginoong Hu. Huwag mong sabihin. Lalabag ka sa mga alituntunin ng Ginoong Hu. Ginoong Hu. Katatapos tumawag si GNG, Lin Ho. Sinabi niya handa siyang mabigay. Kalahati ng ari-arian ng pamilya Fang. Bigyan si Yong Master Fang ng palugit. Kalahati ng mga ari-ari gaano karami yon? Hindi bababa sa 50 bilyon ang 50 bilyon. Hindi ka lugi sa negosyong ito. Sige na. Young Master Fang, may napakabuting ina ka talaga. Pasensya na, Mr. Jiang. Ngayon, mukhang hindi ka basta makakaalis ngayon. Anong ibig mong sabihin, Ginoong Hu? Sinabi niyo na ibibigay niyo ang pangako niyo na palayain kami, hindi ba? Oo, pinangako ko talaga. Pero parang hindi ko nasabi na dalawa kayong makakaalis sa laro na to. Oo, ikaw ang nanalo. Pero kayong dalawa, isa lang ang pwedeng umalis. Sino ang aalis? Sino ang may ikaw ang magdesisyon? Jiang Huai. Ako ang nauna, anong laban mo sa akin? Jiang Huai. Huwag kang magpakapresko dito. Nanalo ka sa pustahan, ano ngayon? Dito ka para naman. Mabait naman daddy. Hindi ko akalain na si Ginoong Hu ay hindi rin marunong tumupad ng salita. Tao. Itali silang dalawa. Ke. Sayang ang magandang mukha mo. Tumadyo ka. Pinili ko ang kapatid. Palayain mo siya. Xing Bin! Bitawan mo yung babae. Hulao. Siya ang gusto kayo. Sabi ko bitawan mo siya. Ginoong Jiang, pasensya na. Dalhin siya. Kihuwag. Kiayoko. Bitiwan mo ako. Magulat sa general, kakatapos lang naming maharang ang signal. Nadiskubre namin ang signal ng telepono ni Jiang Huai na lumitaw sa bansa ano? Mabilis, umalis agad. Go Tiger! Kaya montak yan! Go Tiger go! Kaya montak yan! Go Tiger go! Kaya mo yen Tiger! Yung taong hinahanap mo, natagpuan na. Ziga! Agad maghanda ng sasakyan. Oh, Vede. Hong, natagpuan ang lokasyon ni Ginoong Jiang. Sige. Alis na tayo. Kung kaya nyo, subukan nyo akong tapatan. May libu-libong paraan ako. Para tapatan ka. Pero hindi mo ba naisip na masyadong madali iyon? Jiang Huai. Talagang napakatanga mo.
Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na makipagkompetensya? Akala MOBA, as a buhay mong ganito, makakamper ka kayang Master Fong? Kayong mga Jiang, buong pamilya nyo, ay puro kute. Aneko, Zalba, anong ginagawa mo? Gusto Montag akong kagatin? Kagat. ay, Nga pala. Nasaan na ang kapatid mong babae? Huwag kang mag-alala, babalik din siya para sa'yo. Tiniriyak kayo yan. Sa panahon na yon, buo ang pamilya niyo. anong pakay mo sa kapatid ko? Gago. Walang isang salita. Anong ginagawa mo? Nagpadala lang kami ng mamamatay tao para magkasama kayo. Ano pa ba ang gagawin? Para magkasama kayong buong pamilya sa ilalim ng lupa. Sige na. Tama lang ang oras. Tingnan mo ang inihanda kong programa para sa'yo. Oy. Ikaw, kamusta? Tatawag ako sa pulis. Huwag. Pakawalan niyo siya, Shen Jiwei. Nakikiusap ako sa inyo. Patawarin niyo siya. Patawarin niyo ang kapatid ko. Huwag, huwag. Huvak. Miss, kailangan nyo pa ba ng tulong? Oy. Kapatid ni Jiang Huai si Zhongyao, Tom. Huwag kang matakot, maliit na. Narito ka. Ikaw at ang kuya mo. Nasaan na ang kuya mo ngayon? Hindi ko kailangan ng tulong niyo. Huwag kang matakot. Itinatag ng kuya mo ang foundation sa mahalagang sandali. Nailigtas niya ang buhay namin. Nandito kami para suklian. Yun, sabihin mo na agad nasaan na ang kuya mo ngayon? Kikeo. Nandiyan ang kikeo. Ang mga taong to. Parang di naman masasama. Bukod pa rito. Mukhang sinagip pa nila ako kanina. Ang kikeo nasa waterfront villa number 3. Sa lugar ni Ho Cheng Hai, yung matandang yun. Anong nangyari? Fake it nag-black screen? Pumutok na ang body. Siguradong huli na ang kapatid niya. Panahon na para pagtagpuin silang magkapatid. Sa anti-terrorism law ng bansa ang suspect na si Jiang Hua pumatay sa ina't kapatid, nagbanta sa kaligtasan gamit ang baril, napakalaking banta sa lipunan, hinatulan ng 3 parusa, agad na ipatutupad. Dumating na ang mga trop. Anong utos Montag? Ngayon, tayo, atake tayo sa hukuman. Oy. Nandiyan na biak. 8 Red. Pagligtas kay tagapagligtas, gagawin natin to. Nasaan ang mga tao mo? SA Langgit. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat para iligtas ang kuya mo. Maraming salamat. Salamat sa inyong lahat. Alis na tayo. Kriminal na si Jiang Hua, may huling salita ka? May gusto kang sabihin sa pamilya? Sir. Hindi kailangang makipag-usap sa kanya ng matagal. Siya kasi, matagal na siyang walang kahit anong kamag-anak. Jiang Huai, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ang Jiang Group ay opisyal ng magiging lugro. Ako, alagaan ko ang grupo ng maayos para sa'yo. Sige na. Simulan na ang sentensya. Jiang Huai. Sinaktan mo ang braso ko. Ibabalik ko ito sa'yo ngayon. Pero sa ulo mo naman ito. Huwag kang makalala. Hindi ako masyadong masama, pagkatapos nito, hahanap ako ng magandang lugar, nasa tamang feng shui. Para magsama-sama kayo bilang pamilya. Oh! Nga pala. Bakit ganyan kayo? Sobrang bake kayo. Pagkatapos mamatay ng kapatid mo, binalak kong ibenta organs niya. Lahat talaga.
para naman mabuhay siya sa ibang paraan. Kuti. Talagang si Sir Fang na ang bida. Ilang inosenteng pamilya na kaya ang masasalba nito, di ba? Si Sir Fang ay isang mabait na tao. Sigurado ako na kung may alam si Jiang Yao doon sa kabilang mundo, magpapasalamat rin siya sa'yo. Kayong dalawa na mag-asawa. Kahit anong mangyari, hindi ko kayo palalampasin. Si Shen Jiwei at Fang Jing, wala kayong maayos na buhay. Kahit ako'y mawala, isasama ko kayo. Jiang Huai, linawin mo. Kasalanan ko ang nangyayari sa kapatid mo. Sisihin mo ang sarili mo. Ang nangyari sa buong pamilya mo dahil sa'yo. Kuya Huai, sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Mula nung unang araw na nakilala kita, plano ko na ang lahat ng ito. Sa lahat ng taon na lumipas. Hindi kita minahal kailanman. Ikaf na si Kuya Huai. Talagang isang hangal ka. Ma. Yao Yao. Kasalanan ko na nadamay kayo. Kung hindi ko dinala ang babaeng ito dito, hindi mauwi sa ganito ang pamilya Jiang. Kung hindi ko pinaniwalaan si Hu Chenghei noon, hindi sana nadamay si Yao Yao. Tia. Huvak. Lahat ng ito, kasalanan ko. Ako ang may kasalanan. Tama na. Maganda na. Ziga. Simulan ang pagbitay. Tagapagpatupad. Suriin ang baril. Ihanda ang bala. Handa na. Huwag kang marakat. Ang tatlo ay puting buhok nagluluksa sa itim. Ikaw ang tatlo. Pero kayo buong pamilya, nagtipon talaga. Nene. Yao Yao. Dumating ako para samahan kayo. Gavin. Si Young Master Ito. Zenoyan. Tanga Kabiye. Hindi mo biye kita, tagapagligtas ng mga bihag. Sa kabila. Sasabihin sa ibansa. Wala pang tao na gusto kong patayin na hindi ko kayang patayin. Mas mabuti pang huwag kayong makialam. Sugit, Keo. Zugot. Yaya. Aos Kalang BA. May ginawa biye sila SAO? Pinuno ng Longhu Hall. Chen Ruhu. Inuno ng Blood Rose, Wan Lihong. Komandante ng White Fox Army. Lai Jingyu. Nakilala ko ang tagapagligtas. Tagapagligtas. Ilang tao. Nagkamali siguro kayo. Ang lalaking to ay kriminal. Paano magiging tagapagligtas niyo siya?
Una, MGA kuya, sigurado ba kayo diyan? Keo na pan. Ang warden ng ika-6 na bilangguan sa bansa ginagawa nyo to sa harap ng lahat, parang wala kaming batas. Ang sinasabi mong batas? Ziga. Paslangin ang tagapagligtas ng walang dahilan. Ang batas na sinasabi mo, walang kwenta sa harap ko. Na yon mismo. Lumapit at lumuhod sa harap ng tagapagligtas ko, at humingi ng tawad. Nais niyong saktan ang tagapagligtas namin, tapos ang lakas ng loob, lahat kayo, lumuhod. Lumiyahad. Kahit papaano, ako pa rin ang matikas na panganay ng pamilya Fang. Luluhod ako sa isang kriminal? Dahil pala sobrang mahalaga ang tuhod ni Fang na malaking tao. Sige, hindi na ako pipilitin. Ganito na lang. Ipadala si Ginoong Fang sa daan. Huvak. Kung ganun lang patayin sila, sobrang gaan para sa kanila. Kami sa Lukong Hall, kapag may kaaway, isa-isang hiniwa ang karne nila. Ipadama sa kanila ang libo-libong hiwa hanggang magdusa sila sa dulo. Libo-libong hiwa. Ganito sa palagay ko. Dapat lagyan sila ng isang butas. Lagyan sila ng itlog ng gagamba o kung ano man doon. Para makita nila kung paano lumabas ang mga maliliit na insekto mula sa katawan nila. Hindi. Kuya Huay. Sila ang gustong pumatay sa'yo. Wala akong kinalaman, sila ang may gawa. Kuya Huay. Naloko ako. Nakinig ako sa mga paluloko niya. Patawarin mo na ako. Promise magbabago talaga ako. Lu Xiao Aikao. Tagapagligtas, paano mo sila balak ayusin? Ikaw na ang bahala. Huay kuya. Sorry, nagkamali ako. Why kuya? Patawarin mo na ako, nagmamakaawa na ako sa'yo. Magkakaanak tayo sa hinaharap, kahit anong gawin mo sa akin okay lang. Dati hindi mo ba sinabi na ako ang may pinakamagandang katawan? Nakakatawa talaga kayo. Huay ako. Lu Xiao. Tinuruan mo ako ng isang bagay. Sa inyo. Paring basura lang ang batas. Kung may sarili kayong mga patakaran, simula ngayon. Sige, susunod ako sa mga patakaran. Makikipaglaro ako. Ako. Jiang Huay, hindi, Huaygo. Hindi mo ako pwedeng patayin ngayon. May hawak ako ng bagay na gusto mo. Ang overseas na assets ng pamilya Jiang. Noon. Ninakaw lahat yan ni Lu Xiao. Ibinigay niya ang lahat sa akin. Siya ang iyong ina. 10 taon inalagaan ang negosyo abroad. Basta't huwag mo akong patayin. Palayain mo ako. Agad tatawag kay mama. Ibabalik ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya Jiang. Ibibigay ko lahat sa'yo. Kaya, huwag na nating pag-usapan ang mga ari-arian. Siguradong gusto ni Mama maging maayos tayo. Huwag na nating dagdagan pa ang problema. Hindi. Kuya Huay, hindi ko gagawa ng problema. Tatawagan ko si Mama ngayon. Ibibigay ko lahat ng meron. Lahat talaga. Magtiwala ka sa Kuya Huay. Mama para sa pagunlad ng negosyo abroad. At para maalagaan kami. Daang beses siyang nabalikan sa abroad at dito sa bansa taon-taon. Ari-arian sa ibang bansa mula sa dugo't pawis ni Mama. Hindi ko hahayaan na masayang ito. Tumawag. Hello, Ma. Ma, talangin mo AKO. Ibalik ang ari-arian ng pamilya Jiang sa kanila. Pinea, ano bang nangyari sa'yo, Sino? Ang lakas ng loob mong kidnapin ang anak ko. G&G Lin. Wala balak kidnapin ang anak mo. Babalik ko ang pag-aari ng pamilya Jaya. Bukas. Ibabalik lahat ng sa pamilya Jaya. Kung hindi, huwag mong subukan ako. Napaka-arogante mong bata. Maglakas loob kang kidnapin ang anak ko dito sa bansa ikaw ang nauna. Sasabihin ko sa'yo, Nayan, ibalik mo agad ang anak ko ng buo. Pwede ko pang panatilihin ang katawan mo buo. Kang hindi, lahat ng sangkot sa kidnapping, lahat sila tatamaan. Ganon BA. Ayaw mo talaga makipagtulungan. Ang lakas ng loob mong makipagtawaran sa akin. Sige, kung ganun.
Kaya magpaalam ka sa mahal mong anak. Huwag, ma, talangin mo kayo. Ang dami nila. At ang gagaling nila, gwardiya, nilampaso nila. Ma, talangin mo. Sige. Papangakuan kita. Kanino? Bukas. Pumunta sa mansyon ng pamilya Fang hanapin ako. Ibibigay ang yaman ng pamilya Jiang. Nang Bio. Ano sa tingin mo? Mang si Ng Ye Pamilya Fang. Pag-ari ng pamilya Fang. Tagapagligtas. Ito ang teritoryo ng pamilya Fang. Mukhang. Iniimbitahan kang mahulog sa patibong. Ang paglipat ng asset ay isang prosesong komplikado na may mga dokumento. Kung hindi darating si MR Jiang, baka mahihirapan tayong kumpletuhin ang transmission. Sige. Umapayag ako. Kaibigan, bakit mo sila papayagan ng ganoon kadali? Walang problema. Tutal, gusto ko rin makita ang namamahala sa pamilya Fang. Ang cellphone na may tracker. Saranagat. Tara. Mr. Lin. Tatlong pinakamalalakas na grupo ang tumutulong sa kanya. Kaya pala. Ang lakas ng loob niyang maghamon. Sayang lang. Nandito tayo sa bansang A. Tiger Man o Dragon. Lahat kayo humiga. Parang Tigra. Paano pinapayagan ang tagapagligtas pumasok sa lungga ng Tig? Ang pamilyang Fang ay hindi naman mabuting tao kailanman. Ang pamilyang Fang nanirahan sa isang bansa sa loob. May libu-libong sundalo sa ilalim nila. Ang tagapagligtas ay pupunta. Tako-tako na. Hindi na siya makababalik. Hindi naman siguro hanggang sa hindi siya makabalik. Ang pamilyang Fang, wala silang magagawa sa. Pero, Ganoon na lang, ayos. Walang pero-pero. Kaya. Pupunta ka na naman sa peligro ha? Kaya. Wag ka nang pumunta puibiye. Kalimutan na natin ang kayamanan. Simulan na lang natin ulit. Umuwi ka at mamuhay ng maayos. Ang Jiang Group, sila ba ang nagligtas ng buhay ninyo? Tulungan ninyo akong kumbinsihin ang kuya ko. Yaw. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong magbabayad ng sapat ang pamilya Fang. At saka, ang buhay ni nanay, sila ang kumuha. Ang utang sa dugo, kailangang bayaran ng dugo. Kaya. Gaano kalaki ang tiwala mo? 10%. May kalyo ang palat. Eksperto sa pakikipaglaban. May kislap sa bintana malapit. Baka matagal nang nakatago ang mga barilero. bata. Ikafn ka. Ang lakas ng loob mong i-blackmail si Ate Lin namin. Bata. Ibalik mo na si Sir ng maayos. Malalim ang tubig ng pamilya Fang. Hindi kung sino-sinong tao lang ang pwedeng mag-udyo. Matagal na simula nung may nangahas makipag-usap sa akin ng ganito. At hindi lahat ay karapat dapat makipag-usap sa akin. Apuntahin si Lin Making. Ang pangalan ng misis ko, hindi dapat binabanggit. Hanapin si San. Tigil. Hindi ko inaasahan, na may maglalakas loob manloko kay Lin Meeking. Mukhang napakagwapo ng binata na ito. Sino ang Jiang? Dito kayo maupo.
Pasensya na kung bastos ang tauhan. Hinihiling ko, Ginoong Jiang, na huwag kayong magalit. Paway kasyang anak kayo. Madaling mapunta sa gulo. Kung galit ka pa, Ginoong Jiang. Parusahan mo na lang ako. Basta gusto ni Ginoong Jiang. Ano mang nais mong ipagawa sa akin, puwit laha. Ang tapang ni Jinangkilin, lahapwid? Ano kung sabihin kung gusto ko ang buong pamilya ng Fang? Ang lakas ng loob mo. Handang makipagkasundo si Respeto, yan yo. Huwag mo abusuhin. Gino Jiang, ganyan ba ang tingin mo? Seryoso kaming nakikipag-usap sa'yo. Kung ayaw mong makipag-usap, pwede kang umalis. Huwag kang kabahan. Ang pamilya Jiang ay iba sa pamilya Fang. Hindi kami gahaman. Makuha ang nararapat sa pamilya Jaya. Kapag nakuha ko na, ipinapangako ko, ligtas ang pamilya Fang. Sabi ni Ginoong Jiang. Pero itong bagay na ito. Sa loob ng USB na ito, resulta ng pananaliksik ng pamilya Jiang na nagkakahalaga ng ang likidong pera ng pamilya Jiang na ilang bilyon, ay lahat na convert sa naka-encrypt na cryptocurrency na nakatago dito. Stock information ng pamilyang Jiang na nagkakahalaga ng 7 bilyon, pati lahat ng kontrata. Mga dokumento. Unahin ang pagbalik ng anak ko, ibibigay ko sa iyo ito. Mukhang miss na miss ni MRS Lin ang mahal niyang anak. Sayang nale, hindi ko pa pwedeng pakawalan siya ngayon. Pero para maging patas, pwede kong iparinig sa iyo ang boses ng anak mo. Ma. Nakikiusap ako sa huwag niyo po akong saktan. Anak. Anak. Ano ginawa mo sa anak kayo? Hindi ko nga siya pinagsasabihan ng galit, tapos ikaw, sinaktan mo pa siya? Ang weird lang talaga. Anong klase ng pamilya ang makakapagturo ng gawi tulad ng kay Fang Jingbin? Iparinig ang boses niya. Wala itong ibang kahulugan. Gusto kayo lang ipalama sa iyo. Wala kang kaapatang makipag-negotiate sa akin ngayon. Hindi pante ang sitwasyon natin. Isa lang ang hinihiling ko. Nayon, ibalik niyo ang pag-aari ng pamilyang Jaya. Kung hindi, huwag sisihin kung hindi magaan ang kamay ng tauhan ko. Hindi, Mari. Kung ibabalik ko ang lahat ng pag-aari ng pamilyang Jiang, mawawala na ang alas ko. Mas mabuti pa, maghanap tayo ng kompromiso. Ano sa tingin mo? Ikaw muna ang magpadala ng tao para ibalik ang anak ko. Ipinadala ko na ang tao para magpadala sa'yo. Sige. Tara. Bakit wala pa rin? Lin 8. Nahanap na ang lokasyon niyong master. Totibiye? Ang mga tao natin, malapit na siyang habulin.
Itong progress bar, umabot na ng 73%. Makheng. Kailangan nating batiin. Siyempre. Kung di mang istorbo si Ginang Lin, ang kayamanan ng pamilyang Jiang ay may babalik na agad. Anong nangyayari? Pasensya na, nasira ang kotse sa daan. Pakiusog ang sasakyan, may mahalaga kaming pakay. Segish, pasensya na talaga. 8 Lin. Pasensya na, Ginoong Jiang. Mukhang hindi mo na maibabalik ang kayamanan ng pamilyang Jiang. Lin Maiking. Anong ginagawa mo? Akala mo ba may balak magbago ang pamilya Fang? Huwag mong kalimutan, Ginang Lin. Nasa kamay pa rin namin ang anak mo. Tungkol sa sinasabi mong young master na Sasabihin ang totoo, ang mga tao namin. Naharang na nila ang sasakyan ninyo. Jiang Huai. Talaga bang inisip nyo na, sa teritoryo ng Akbansa, papalampasin ko kayo bilang mga dayuhan? Dalhin mo ito. Boss. Tatawag kina pang-4 at pang-5, pero walang sagot. Mukhang may nangyari nga. Problema ito. Maghanda palagi na i-cover ang pag-alis ng tagapagligtas. Umalis. Akala nyo ba madali kayong makakapasok at makakaalis sa pamilya Fang? Tao, durugin nyo sila. Hulihin at ipakain sa mga aso. Hinto. Ginoong Jiang. Kayang utusan ang pinuno ng Dragon at Tiger Hall, Comandante White Fox, pinuno ng Blood Rose. Mukhang hindi ka karaniwang tao. May pagpipilian ka. Sumuko ka na lang sa akin. Patawarin kita, buhay ka. Kung sabihin kong hindi, Hindi. Adi mamamatay ka na lang. Ginang Lin. Sigurado ka biye. Na ipalabas ang anak mo. Anong ibig sabihin mo? Meron pa ba kayong ibang plano? Ate Lin, anong plano meron siya? Nagpapanggap lang siya. Hindi naman plano talaga. Personal na yugli lang. Bago mag-deliver, nagpapadala ng sasakyan. Para suriin ang daan. Ano? Anong nangyayari? Nasira ang sasakyan. Pakiusog ang sasakyan, may pupuntahan kami. Si. Pasensya na talaga. Mrs. Lin, niloko tayo. Walang laman ang sasakyan na ito. Jiang Huai, sabihin mo sa akin. Saan mo tinago ang anak ko? Mrs. Lin. Kanina lang ang pasensya kayo. Huling pagkakataon, 10 minuto. Hindi matapos ang paglipat ng ari-arian. Huwag hahayaan si Fang Jingbin ay hindi matahimik sa kamatayan. Lakas ng loob mong magbanta sa boss namin. Umalis ka. Baksin mo na. May 5 minuto ka pa. Sandali lang. Jiang Huai ko. Gusto kong siguruhin lang. Buhay pa biye ang anak kayo? Dalhin siya dito. Anak. Anak. Anak, huwag kang matakot. Maliligtas kita ngayon. May 2 kang minuto. Si. Agad. Anak, ililigtas ka ni Mama. Jiang Yao, tingnan mo yung pondo sa likod. Dumating na ba?
Kuya, walang anumang galaw ang pondo sa ating account. Ang data ng Jiang Group likod. Walang anumang perang bumalik. Sige. Alam kayo. Binigay kayo sa iyo ang guest. Pakawalan mo na ang anak kayo please. Huling minuto na ito. Anong ginagawa mo? Huwag mong sabihin. Balak niyo bang lokohin kami? Ay kao, Jiang, gusto mo ibinigay namin. Palayain mo ang binata. Ganun ba? Ay binigay? Mrs. Lin, gagawin nayo ba akong tanga? Huling 40 segundo na. Hindi ko masisiguro kung hindi aksidenteng pumutok ang baril ko. Ginoong Jiang, huwag mag-react. May isa pang hakbang. Sandali lang, sandali lang. Ang pera ng kumpanya, 100 bilyong piso. kaya, naipasak na. Ang pera ng Jiang Group ay bumalik na. Umalis na tayo. Hindi ko inaasahan. May isang hindi inaasahang tagumpay. Jinong Lin. Anong balak mo? Balik, nagawa inyo nangyang apihin ang pamilya kayo. Gusto inyo pa bang umalis? Ginang Lin, huwag kalimutan, hindi lang tao mo ang nasa labas. Kung gusto kong umalis. Mapapigilan inyo Oh. AAK. Ganan ba Ginoong Jiang? Baka hindi kita mapigilan, pero sigurado akong hindi ka rin makakatakas. Habang nagpapatrolya, may napansin silang kahina-hinalang tao. Ginoong Jiang. Ang taong to, may kinalaman ba Di ba sinabi na huwag pumunta dito? Kuya, nagilala kasi AKO para sa'yo kaya. Kuya, wag mo na akong MRS Lin, kawalan ang kapatid ko. Ang ako, ligtas ang anak. ang tanga naman ng batang to. Ang alaga naming binabantayan ng maayos, paano ka pa makakagawa ng milagro? Tama na, huwag na kayong mag-aksaya ng oras sa kanila. Kilahin inyo sila. Tatlo, Jiang Huai, may 10 baril na nakatutok sa'yo dito. Kahit pa may baril kayo, wala rin kayong magagawa. Dalawa, huwag ka nang magamori Jiang Huai walang kwenta. Kanito? Isauli mo sakin ang bilyon-bilyong pondo. Tapos, humingi ka ng tawad sa anak ko nang nakaluhod. Ang kapatid mong babae. Pag-isipan kong patawarin. I say, Tatlo dalawa isa, bata ka? Ang azava ka o ang kausap monta. Anong nangyayari, di mo alam? Parang may tunog galing kay binata. GNG, Lin, kung ayaw mo na maglaro. Di huwag na kayong lahat Jiang Huai, anong ginawa mo? Anak, Mama, Jiang Huai. Nilagyan ni Jiang Huai ng bomba ang katawan ko. GNG Lin, ang bago niyo bang proyekto sa lupa? Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para mag-isip. Sa loob ng 3 minuto, ligtas na makaalis. Maingat ko kayong lahat. Nanay, tulungan mo ako. Nanay. sige, Ililigtas kita, anak. palalayain ko kayo. Mga tao, ihatid si Gino Jiang palabas. Kuya. Ang asawa ni Ginoong Lin ay talagang maunawain. Senali Lang. 8 Lin. Alam ko kung paano i-disarm ang bomba na to. Tote BA? Dati, gumamit ako ng ganitong bomba na sumasabog gamit ang resistor sa detonator. Putulin ang kuryente, hindi ito sasabog. Sige. Basta mapigilan ang pagsabog ng bomba, bibigyan kita ng 1 bilyon. Ang disenyo ng bomba, Gumagamit ng pinakabagong teknolohiya. ginagamit sa itinakdang oras at tumpak na pagsabog. Customized ng industriya ng militar. Lin making, mag-disarm ng bomba gamit isang linya. Parang hindi ganon cuddly.
Nene. Siguraduhin mo, ha, na tama ang puputulin mo. Oo, ito na yun. Tagumpay. Naligtas na ako. Jiang Huai. Hindi naman maganda ang bomba na to. Gino ang Jiang. Kung kanay na lang. Hindi mo nilagyan ng bomba ang anak ko. May respeto sana akong ibibigay sa'yo, pero hindi mo dapat galitin makapangyarihan. Nanditaw. Ay tangin barilin na agad. Oo, Sino na maglalakas loob? Bakit ka tumatawa? Lakas mo pang tumawa. Padian mo sila, ma. Jinong Lin, natatawa ako sa tauhan mong nagpapanggap na Eksperto kuno sa bomba. Fang Jingbin. Tingnan mo ulit ang dibdib mo. Ano? Ma. Bakit gumalaw ulit to? Huwag mo basta putulan ang tape. May mga kabel sa ilalim niyan. Pwede itong sumabog anytime. Ma, talungan mo AKO. Ma. Jinu Jiang. Ako ang nakamali kanina, pero ang bombang kapag sumabog, lahat tayo tapos na. Gino ang Jiang. Ayaw mo rin siguradong madamay ang kapatid mo, di ba? Walang problema. Kahit hindi sumabog ang bomba. Apatayin niyo kami. Sakto lang. Sabay tayong magpaalam sa mundo. Seryoso. Ikaw ang siraulo. Nanay. Hindi pa ako handang mamatay, nanay. Ginoong Jiang. Pakiusap, iligtas ang anak ko. Kahit ano gagawin ko. Kahit maging alipin o yaya. Kahit magtrabaho bilang hayop. Sabihin mo sa kanila na ibaba. Bilisan nyo, ibaba ang mga baril. Luha, tumalakad kayo. Gino ang Jiang. Jinong Lin, alam ko sa lugar na ito ikaw ang nasusunod. Pasensya na, hihiram ako ng laman mo sandali. Nene. Laha Umatris. Laha Umatris. Pwede ihatid palabas ang pampasabog sa anak ko. Huwag kang mag-alala. Pikang bomba essay, Anakima. Ano? Puno lang yan ng harina. Na ito ako para maningil ng utang. Hindi para maghiganti. Magmaniho ka. Hindi ko inakala, maling akala ko pala sa kanya dati. May malasakit, may tapang at may talino. Ganitong klase ng lalaki. Ma. Sir Fong, Niloko tayo ng batang iyon. Sir Fong, hulihin natin siya. Patayin natin siya. Hindi. Nasa kame naya paong nanay-KO. Ganito. Gabi. Sa gabi, kahit anong paraan, iligtas ang mama ko. Yao Yao. Pahinga ka na. Sige. Boss, anong gagawin sa babaeng ito? Itali muna Zia. Hindi na kailangan. Huwag kang mag-alala. Hindi ako tatakas. Kalokohan, ang sinasabi mo ngayon, wala nang naniniwala. Six na, tulad ng sinabi ng pinuno. Pagpalaya ng tiger ay parang naghuhukay ng sariling libingan. Umalis ka na. Ano? Papalayain mo ako? Boss, hindi ito dapat mangyari. Walang problema. Matapos ang karanasang ito, lahat ng tao sa pamilya Fang ay hindi basta-basta kung mag-a-aksyon ang pamilya Fang. Sa susunod, ang bomba ay tiyak na hindi peke. Hindi ka pa Alice? Jinu Jiang. Ang sinabi ko ay mananatiling totoo magpakailanman.
Sa hinaharap, hindi pamilya Fang ang pagmamayari rin ni Ginoong Jiang. Kung si Ginoong Jiang ay may kailangan kay Miking, huwag kang mag-atubiling magsabi. Jiang Huai Ikaw. Pasensya ka na. Kailangan manatili sa posisyon ng matagal pa. Boss, handa na kami. Harapin na natin sila. Ganito kalapit ang distansya. Kung magkaputukan, tiyak may masasaktan. Huwag kang bumalo. Atayin ang ilo. Makipagpuno. Bakit kaya nawala ang ilaw? Hindi natin alam saan sila nagtatago. Puntahan mo ang kuryente, buksan mo. Pumala ka. Bilis, bumaril ka. Huwag kang bumalo. Ang tagapagligtas, hayaan mo na akong harapin ang gagong tao. Gusto kong makita. Kung sino ang maglalakas, Natutukan ng baril ang ulo ng tagapagligtas ko. Jiang Huai, anong ginagawa mo? Binabalaan kita. Tao ng pamilya Fang, galawin mo ako ngayon, papatayin kita paglabas mo. Hughes, bahala ka na dahil ba tao ka ng pamilya Fang, kaya mong gawin kahit ano. Ikaw ba galing sa pamilyang Fang kaya nilalabag ang batas at sasabihin ko sa'yo, dito sa bansang mga tulad mong walang respeto sa batas at naninira ng pangalan ng iba. Kung sa bansa namin, matagal ka ng binaril sa harap ng lahat. Ang suntok na ito, para sa lahat ng inosenteng tao na sinira mo. Ang suntok na ito, para sa mga pamilyang winasak mo. Jiang Huai, kung matapang ka, wag akong palabasin. May pagkakataon akong Papatayin kita. Ang suntok na to, para sa buong pamilya Jaya. Kuya Huai. Alam kayo na ang mali kayo. Nakikiusap ako sa Huwag mo na kang saktan, Kuya Huai. Jiang Huai. Nene. Nene. Maayos na hindi ka nasaktan. Inaway ako nitong bata, tulungan mo akong patayin siya. Lumiahad. Nanay, anong ginagawa mo? Nandito ako para iligtas ka. Lumiahad. ngayon ko lang talaga naintindihan. Noon. Maaga pa nawala ang tatay mo. Lagi kasi kitang pinagbibigyan. Tama si Jiang, anak na di naturuan kasalanan ng ina. kasalanan ng ina. Dapat talaga matuto ka kay Ginoong Jiang. Anong sinabi ng Jiang na yan para mapaniw? Anak mo ako, kaya responsibilidad mo akong alagaan. Malaki ang negosyo natin, kaya responsibilidad mong ayusin ito. Mga hamak lang naman silang lahat. Anak ko. Alam mong posibleng nasa villa ako ng pamilya Jiang, pero nagawa mo pang paputukan ng basta-basta? Gusto mo ba talaga akong iligtas? O balak mo akong patayin para maaga kang pumalit? Ang pamilya Fang ay malaki at maimpluwensya, pero hindi kailanman papayagan ang walang kwentang tao na magmana ng negosyo ng pamilya. Inaanunsyo ko. Simula ngayon, ikukulong kita sa kulungan ng Banang A. Kapag natuto kang maayos, Sa kakalang makakalabas. Kung hindi. huwag ka nang bumalik sa pamilyang Fang. Hindi pwede ma, anak mo ako, hindi mo pwedeng gawin ganito. Hindi kayo na yulitin, ma. Hindi. Dalhin siya palabas. Ma, mali kayo, ma, huwag mo gan ito asayakin ma. Ginoong Jiang. Ang ganitong ayos. Nasihan kabiye? Sana sa susunod, magbago pamilya Fang. Ginong Jiang, kayo. Wala na ba kayong ibang sasabihin sa akin? Jinong Lin. Pakiusap, mauna na kayo. Nene. Si Lu Xiao at Shun Jiwei.
Dahil sa pagpatay, nahatulan na sila ng 3 parusa. Nabigyan ko na po kayo ng hostisya, nanay. MGA kasama. Natapos na ang misyon sa bansa A. Maraming salamat sa tulong ninyong tatlo. Ginong Jiang, Ano bang sinasabi mo? kung hindi dahil sa pondo mo noon, hindi ako magiging ganito ngayon. Noon, malubha ang sakit ng nanay ko. Kung wala ang pondo ng Jiang Group, Matagal ko nang nawala ang huling kamag-anak ko. At saka, Ginong Jiang, sobrang hinahangaan ko ang tapang at talino nyo. Tinanggap namin trabaho bilang sundalo sa bansa. Ako si Lei Jingju. Kinilala kita bilang kuya. Ako si Chen Euhu. Kinilala kita bilang kuya. ako si Wan Lihong, kinilala rin kita. Ginong Jiang, Anong ginagawa niya dito? Jiang Huai. May balita akong nakuha mula sa tao sa loob ng alam na ng Jiang Group sa bansa ang nangyari sa iyo sa labas. Huling araw, nagkakawatak-watak ang shareholder. Ang Jiang Group dito sa bansa. Malapit nang bumagsak. Anong sabi mo?